May tatry ako ngayong clutch bell kay Honda Click. Itong Speed Tuner Racing Bell. Click 125, Click 150. Galing to kay Ryan of Labo Store. May kasama din pala siyang bell washer tsaka slider piece. Sa tinitsura ng bell, may nakalagay na Labo Racing Bell, Speed Tuner Honda. Meron siyang maliit na wing dito, tapos naka-groove siya, na linear groove na malalaki yung gap. Kung mapapansin nyo, hawig siya nung Super Labo Wing Bell. Ito yung Super Labo Wing Bell. Pero ang difference nila, mas malaki yung wing nitong Super Labo Wing Bell, mas makapal. Tapos yung groove nito, linear din, pero mas maliliit yung spacing. Compared dito sa linear groove nitong Labo Racing Bell, mas malalaki nga yung spacing. Pero para silang linear. Ito kasing Super Labo Wing Bell, hindi ito pwede sa torque drive ng Honda Click. Kasi pag kinabit mo yan dito, pag bumuka na yung torque drive, bumabangga yung wing. Hindi makakabuka yung torque drive. Itong Labo Racing Bell, ito yung pang click talaga kasi pag bumuka yung torque drive nito, pasok siya sa loob, hindi siya babangga. So makakasagad ng buka yung torque drive. Sa timbang naman, mas maganto. So mas marangkada. Pero mas matagal siyang dudulo. Ang gagamitin kong lining sa kanya, itong Daytona Carbon and Kevlar clutch na pang NMAX. 1000 RPM yung clutch na gagamitin ko. Tapos stock torque drive, NCY Click 150 na 1000 RPM center spring, tsaka Sun Racing na torsion controller. Racing DNA torque drive nut 41mm, tsaka Racing DNA bell nut na flange type. Hindi mo na gagamitin yung stock washer. Racing DNA pulley nut and washer. Ang pulley set na gamit ko pala is K-Works pulley set, 1.5mm na tuning washer, tas straight 10 grams na bola. 54 Newton meters, torque drive nut, 41mm. Pasok natin belt sa torque drive, pakanan piga. Labo Racing Bell, Racing DNA bell nut. Hindi ko nilalagay itong bell washer kasi nga flange type na to. Slide piece hindi na din kasi naka-slide piece ako ng pang 160. Mas matagal kasing lumuwag yun. Bell nut 19mm, 49 Newton meters. Start natin motor. Test ride naman natin si Click. Pakiramdaman natin yung bago nating salpak na Labo Racing Wing Bell. Testingin natin sa super slow speed kung may dragging. Konting inig, very slight. Magalang pa natin. Konting-konti lang. Kasi hindi pa lumalapat yung groove ng bell sa lining. Wala siyang excessive na dragging. Very slight lang sa low speed. Yan, wala. Mas aggressive pa rin yung puppet niya. Pero mas maging aggressive pa to kapag lumapat na talaga. May ramdaman akong konting-konti na drag dahil nga hindi palapat, which is normal kasi itong groove nitong Labo Racing Bell mas ano siya, mas malalaki yung agwat compared dun sa dati na gamit ko na Labo Wing Bell or Super Labo Wing Bell, yung mas malaki yung wing, pero kay ADV ko gamit yon, mas malalapit yung agwat kaya wala akong naramdaman na dragging ng pagkasalpa ko pa lang. Ito merong konti dahil nga mas malalaki yung agwat, pero makikita natin to after break-in. I-update ko rin kayo sa mga future vlogs na gagawin ko kayo Honda Click. Overtake tayo. Ganda yung kapit, walang slip. Alam ko ito pwede nyo lang i-partner to sa stock na clutch lining or yung ginagamit ko dati na Labo clutch, yung stock material siya. Mas makapal siya ng konti sa stock, nasa 1K yata yun. Yun kasi yung kapartner ko dati dun sa Super Labo Wing Bell. Pero itong Daytona okay naman siya din dito. Maganda rin kasi yung medyo mas matigas ng konti kapag ka naka-groove ka para mas matagal maubos. Ang presyo pala nito nasa 1,500 yung pang click. Pero pwede nyo rin itong isalpak sa ADV
mas magaan siya compared sa stock ng ADV, so mas madagdagan kayo arangkada doon, pero mas matagal yung makukuha yung dulo. Sa Click, feeling ko same lang to ng timbang nung stock eh. Wala na kasing stock bell ko ng Click, kaya hindi ko na compare yung weight nila. Pero para saan mas okay mabigat kapag sa ADV, yung super labo wing bell, para hindi siya prone sa overheat, lalo kung lagi kayo may angkas tapos puro ahonan. Yun kasi downside ng pag nagaan ka ng bell, syempre mas konti yung material para sa heat dissipation, kaya mas prone siya sa overheat. Pero depende yun sa quality ng material na ginamit sa mga clutch bell. Tingnan natin ng medyo high speed, 100 lang. Marami na ako nakaramdaman na slip sa kanya. 100, okay siya, walang slip sa high speed. Actually nagamit ko na to nung isang beses eh, hindi lang ako nakapag-vlog nun. Ang kaya si OBR nun, nag-Clark Loop lang kami pero hindi ko na vlog. So ito yung second time na gagamitin ko siya. So far okay naman, pero syempre dahil bagong kabit ko pa lang, kailangan ko pa tong gamitin para mas makita ko yung performance niya kapag lalo pag lumapat na. Tapos kung mawawala yung very slight na dragging dahil sa hindi palapat yung groove nga ng bell sa clutch lining, palapatin ko pa. Pero feeling ko mabilis lang to lalapat dun sa linear groove na malalaki yung agwat. Update ko na lang kayo mga future vlogs. Kakabit ako ng Daytona Mags kay Honda Click na 3 spokes, tapos braided brake hose na Daytona magkakabit ako, tsaka yung brake pads meron ako dun. Kasi nakita ko rin ngayon yung test ride na papunta ako ng SM Clark sa Ace Hardware. Bibili na ako ng Preston na brake fluid para pag nagpalit ako ng braided brake hose, rekta palit na ng brake fluid yun. So abangan nyo na lang yung mga future vlogs ko. Doon ko kayo i-update dito sa Labo Racing Bell. Ganda talaga ang RPM nitong K-Works fully na walang patay yung RPM, walang RPM drop. Ano ako? SM